10 volleyball players na naghihirap na ngayon. At atin nang alamin ang mga dahilan kung bakit nga ba naghihirap na ang mga kilalang volleyball players na ito. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Shannon Palek ng Galleries High Risers. Isa nga si Shannon Palek sa pinakamalakas na middle blocker noon ng UST at marami nga ang nasasayahan nang lumipat ito sa Choco Mucho. Ngunit hindi nga naging maganda ang kanyang naging karera dito dahil bihira lamang siyang ipasok noon ng Choco Mucho. At dahilan kung bakit ito lumipat sa MPVA, isang liga na tinaguyod ni Manny Pacquiao. Naging maganda naman ang kanyang naging karera dito sa Marikina Lady Shoemaster. Ngunit nagtataka na lang ang karamihan kung bakit ito nagbalik sa PVL. Ilang beses nang palipat-lipat si Shannon Palek ng ibang team upang mailabas na niya ang kanyang totoong galing. Ngunit kahit nasa Galleries Towers na ito, ay hindi pa rin ito nabibigyan ng sapat na playing time. At ang kawalan ng playing time ang isa sa nagpapahirap sa kanyang volleyball career. Nicole Tiamzon ng Petrogas Angels. Kilala si Nicole Tiamzon bilang tagabuhat noon ng Perla Spikers. At bago pa man nawala ang Bangko Perla sa PVL, ay nakakuha muna sila ng bronze medal para sa team. At dahil nga nawala ang kanilang franchise, ay napilitan si Nicole Tiamzon na lumipat ng ibang team at napili niya ang Petrogas Angels upang maging susunod niyang tahanan. Ngunit, dito na pala babagsak ang kanyang karera sa volleyball. Kung noon ay lagi itong babad sa laro, ngunit ngayon sa Petrogas ay bihira na lamang itong ipasok upang maglaro. At sana'y makahanap siya ng panibagong team na talaga namang maibabalik pa ang kanyang tunay na lakas sa paglalaro. Ngunit kailangan nating maintindihan na nasa kanya pa rin ang huling desisyon kung paano niya ibabangon ang kanyang sarili mula sa paghirap sa volleyball. At sana'y maibalik pa niya ang kanyang pangmalakasang palo kung saan siya hinangaan ng karamihan. Maylin Paat ng Cheritigo Crossovers. Marami pa rin ang nagtataka sa biglaang paghina ng volleyball career ni Maylin Paat sa PVL. Dahil alam naman nating naranasan niya ang maging import sa bansang Thailand, kung saan ay hinangaan nito ng karamihan dahil sa kanyang solid na performance. At tunay talagang import ang kanyang naging galawan. At tinanghal pa nga itong best scorer sa liga at tinulungan ang kanyang koponan na makakuha ng bronze medal. At ngayon ay nakakalungkot man, ngunit hindi na natin nasisilayan ang malahalimaw na palo ng nag-iisang mamapi ng PVL. Ngunit hindi natin maikakaila. Simula nang dumating ang mga youngster ng UAAP sa Cheritigo. At dito na nagsisimulang lumulubog ang karera ni Maylin Paat sa volleyball. At dahil sa pangyayaring ito, ay hindi na masyadong napapansin ang kanyang presensya kung paano ito maglaro sa loob ng court. At ito ang nakakalungkot sa kanyang paghihirap sa volleyball na sana'y mapatunayan niya na mali na binangko siya ng Cheritigo. Pao Soriano ng Creamline Cool Smasher. Isa na nga si Pao Soriano sa naghihirap na ngayon sa kanyang volleyball career. Matatandaang 2017 up to this present ay hindi na sinukuan ni Pao Soriano ang Creamline. At sa banda naman ng ginawa sa kanya ng Creamline ay hindi na niya naisipan pang lumipat dahil alam niya sa kanyang sarili na tama lang ang kanyang naging desisyon na kahit hindi man siya ginagamit sa Creamline ngayon ay panigurado pa rin namang palagi siyang champion.
Dindin Santiago Manabat ng Choco Mucho Flying Titans. Ang pangmalakasang palo ni Dindin Santiago Manabat noon ay pinataob lamang ang powerhouse team na Creamline. Ngunit nung hindi na naglaro ang kanyang kapatid na si Jaja Santiago para sa Charity Go, ay doon na nagsimulang maghirap ang kanyang karera sa volleyball. At lumipat nga ito sa Akari na umaasang magiging maganda ang takbo ng kanyang karera. Ngunit kabaliktaran lang ang nangyari. Ditong nagsimulang naghirap ang kanyang naging karera. Kaya't lumipat na naman ito sa Choco Mucho. Sa pag-asang maisasalba pa niya ang naghihirap niyang karera. Dito sa PVL. Sed Domingo ng Akari Chargers. Isa si Sed Domingo sa matuturing nating pinakasikat at magagaling na manlalaro ng Creamline Cool Smasher. Ngunit noong nagbigay ito ng pahayag ukol sa kanyang paglipat sa Akari, ay hindi ito nagustuhan ng karamihang fans ng Creamline at doon na nagsimulang humina ang kanyang pangalan sa publiko. At nang lumipat ito sa Akari ay hindi na gaano napapansin ng karamihan ang kanyang mala-explosive na palo, gaya ng ginawa niya nung nasa Creamline pa siya. At dito na nagsimulang nahihirapan si Sed Domingo sa kanyang karera sa volleyball. Dimdim Pacres ng Galleries High Risers. Kilala si Dimdim Pacres noon bilang isa sa mga queen of facial hits. Dahil sa tuwing papalo ito, ay mag-iingat ka na lang talaga. Mabigat ito kung pumalo, kaya nahihirapan ang kalaban na kunin ang kanyang bola. At dahil nga nagka-pandemic noon, ay nawalan ito ng team sa PVL. At lumaki rin ang kanyang timbang. Dahilan kung bakit nawalan ito ng pag-asang makabalik pa sa PVL. Kaya't noong dumating ang bagong team na Galleries High Risers, ay todo ang pasasalamat ni Dimdim Pacres sa team na ito dahil binigyan ito ng chance na makabalik pa sa kanyang hilig na maglaro ng volleyball. At nang napunta na nga ito sa Galleries, ay pansin ng nakararami ay hindi na gaano ka-explosive o kalakas ang mga palo nito kung kumpara noon. At ang isa sa mga rason nga ay ang pagdagdag nito ng timbang, kaya't naghihirap pa rin ito hanggang ngayon sa larangan ng volleyball. Caitlin Viray ng Farm Fresh Foxies. Kagaya nga rin ni Sed Domingo, si Caitlin Viray ay isa sa mga pinakasikat na volleyball player ng Choco Mucho. Tinitingala nga ito ng karamihan dahil sa lakas nitong pumalo as an opposite spiker. Kaya nabigla na lamang ang karamihan sa kanyang biglaang paglipat ng ibang team. Naakala ng lahat na hindi ito mangyayari dahil kakatapos lang nilang makakuha ng silver medal noong All-Filipino Conference. Bagay na kinikwestiyon ng karamihan dahil lamang sa pangyayaring ito. Marami lang ata ang nasasayangan dahil nakabuo na sana ito ng koneksyon sa Choco Mucho. Kaya ito na nga ang haka-haka ng karamihan na lumipat daw umano si Caitlin Viray sa Farm Fresh Foxies dahil sa malaki ang kanilang offer nito na kahit man ang Choco Mucho ay hindi kaya itong i-offer sa kanya. Kaya naman nung lumipat ito sa Farm Fresh Foxies ay doon na rin nagsimulang bumaba ang kaniyang laro at marami ang pagkakataong hindi na ito masyadong ginagamit. At dito na rin nagsimulang nawalan na ng interes ang karamihan ng kanyang fans. At dahil dito, paunti-unti nang naghihirap ang karera ng nag-iisang Caitlin Viray. Myla Pablo ng Petrogas Angels. Si Myla Pablo ay binansagan noong Bagyong Pablo dahil parang hagupit ng isang bagyo pag ito'y pumalo.
At siya ang may tuturing na mahigpit na karibal noon ng The Phenom, Alyssa Valdez. Sa katunayan, naging maganda naman ang kanyang naging karera sa Petrogas Angels at nakapagbigay pa ito ng kampyonato para sa Petrogas bago ito lumipat. Lumipat nga si Myla Pablo sa tinaguriang champion team na F2 Logistic Cargo Movers. Sa una, naging maganda naman ang takbo ng kanyang karera dito. Ngunit noong sa dulo na, kapansin-pansin na nahihirapan si Myla Pablo makausad sa F2 Logistic hanggang sa tuluyan ng na-disband ang F2 Logistic sa PVL. Kaya naman napilitan si Myla Pablo na bumalik sa Petrogas upang ipagpatuloy ang kanyang nalugmok na karera sa F2. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari dahil sa kanyang pagbabalik. Marami na ang nagbago. Ang bagong sistema ng Petrogas ay hindi nga umano bumagay kay Myla Pablo. At ito ang nakakalungkot na paghihirap ni Myla Pablo sa PVL. Ang greatest of all time, Alyssa Valdez. Sa lahat na siguro ng volleyball players dito sa Pilipinas, si Alyssa Valdez na ang isa sa may pinakamaraming award na nagawa dito sa Pilipinas. Kaya tinawag na nila itong The Phenom. Ngunit aminin man natin o sa hindi, na kahit siguro ang pinakamalakas na tao dito sa mundo ay manghihina rin. Kailangan natin tanggapin na hindi na pabata si Alyssa Valdez. Sandamakmak na injuries ang kanyang pinagdadaanan. At ito ang isa sa pinakamasakit na humahadlang o ang nagpapahirap sa kanyang volleyball career. At kahit ano paman ang inyong sabihin, siya pa rin ang nag-iisang dahilan kung bakit tinangkilik at minahal ang volleyball dito sa Pilipinas. At kahit naghihirap na ang kanyang karera ngayon, pero ang kanyang pangalan ay habang buhay nang nakatatak sa mundo ng volleyball. Kayo, sino sa tingin nyo ang volleyball player na naghihirap na ngayon? Please comment down below.